Sa video na ito dadalhin ko kayo sa isang mahiwagang bakasyon sa Baguio noong dekada 80. Isang simpleng pagbisita sa bahay ng kaibigan ng aking ina ang nauwi sa isang nakakatakot na karanasan na hinding-hindi ko malilimutan. Habang naglalaro kami sa hardin, natukso kaming pasukin ang isang lumang bahay na nasunog at doon nagsimula ang lahat. Ano nga ba ang nakita namin sa loob at bakit tila may nagmamasid sa amin mula sa dilim? Tara, samahan niyo ako at alamin natin ang buong kwento. Magandang araw po sa inyo mga tagapakinig. Ako po si Owel at nais ko pong ibahagi ang isang karanasan na hinding-hindi ko malilimutan. Nakatira kami sa Maynila, ngunit tuwing tag-init madalas kaming magbakasyon sa Baguio. Ang nanay ko ay laging excited tuwing pupunta kami ron dahil may kaibigan siyang matagal nang hindi nakikita. Kasama rin ang aking nakababatang kapatid na si Junjun. Sa mga bakasyon na ito, lagi kaming may bagong adventure, ngunit ang bakasyon noong dekada 80 ay talagang nag-iwan ng marka sa akin. Mainit ang sikat ng araw noong tag-init ng dekada 80 at ang amoy ng pine trees ay bumabalot sa hangin ng Baguio. Ang mga kalsada ay puno ng mga turista at ang mga tindahan ng pasalubong ay abala sa pagbebenta ng mga strawberry at walis tambo. Sa gitna ng lahat ng ito, ako si Owel ay nakaupo sa likod ng aming sasakyan excited para sa aming bakasyon. Pupunta kami sa bahay ng kaibigan ng aking ina. Pagdating namin sa bahay, sinalubong kami ng mainit na ngiti ng kaibigan ni Mama at ng kanyang anak na si Bella. Owel, si Bella, magkaedad kayo. Kaya sigurado akong magiging magkaibigan kayo, sabi ni Mama. Agad kaming nagkasundo ni Bella at nagsimula kaming maglaro sa likod ng bahay. Habang abala ang mga matatanda sa kusina, napagdesisyonan nilang papuntahin kami ni Bella sa hardin para maglaro. Ang hardin ay malawak at puno ng mga bulaklak at puno ng mansanas. Sa likod ng hardin may isang lumang bahay na nasunog. Huwag kayong lalapit diyan, babala ng kaibigan ni Mama, ngunit hindi namin napigilan ang aming kuryosidad. Pero bakit kaya nasunog yan? Tanong ko habang tinititigan ang lumang bahay. May kwento kasi na may mga multo daw diyan, sagot ni Bella, na parang mas lalo pa kaming naengganyo. Tara, tingnan natin, bulong ni Bella. Wala namang masama, di ba? Sumang-ayon ako at dahan-dahan kaming lumapit sa bahay. Ang bahay ay misteryoso at tila ba may ibinubulong na hindi namin maintindihan kahit na alam naming may madilim itong kasaysayan. Ang mga bintana ay basag at ang mga pader ay puno ng uling. Hindi namin alam na ang pagpasok namin ay magdadala ng kakaibang takot. Nang pumasok kami sa lumang bahay, agad kong naramdaman ang lamig na bumalot sa amin. Ang sahig ay puno ng alikabok at ang mga pader ay may bakas ng sunog. Grabe, may nagmamasid yata, sabi ko habang naglalakad kami. Oo nga, may kakaiba, sagot ni Bella na nagpataas ng aming pangamba. Tingnan natin ang ibaba, yaya ni Bella. Sinuri namin ang bawat sulok ng mga silid. Sa isang lumang litrato sa pader, tila may mga taong nakatingin sa amin. Bella, tingnan mo ito, tawag ko sa kanya. Narinig mo ba yon? Tanong ko nang may marinig akong kaluskos. Baka daga lang, sabi ni Bella, ngunit pareho kaming kinakabahan. Biglang may yabag mula sa itaas. Sino yan? Sigaw ni Bella, ngunit walang tugon. Sa hagdanan, sumalubong sa amin si Carla, isa sa mga inimbitahan sa hapunan. Tara, umakyat tayo, aya niya. Ngunit, kakaiba ang anyo ni Carla. Ang kanyang mga mata ay walang buhay at ang kanyang kilos ay hindi natural. Carla, okay ka lang ba? Tanong ko ngunit hindi siya tumugon. Bakit iba ang kilos niya? Bulong ni Bella. Natakot, mabilis kaming lumabas ng bahay. Hindi na namin inalala kung ano ang nasa itaas. Ang mahalaga ay lumayo. Sa pagtakbo, ramdam ko ang malamig na hangin na tila may humahabol. Dali, Bella, sigaw ko.
Sa hardin, hinihingal kami ni Bella. Ano kaya yon? Tanong ni Bella, nanginginig. Baka guni-guni lang, sagot ko. Ngunit alam kong may iba. Nang dumating ang tunay na si Carla kasama ang kanyang ina, napagtanto naming imposibleng siya ang nakita namin sa bahay. Nagbilis ang tibok ng aming mga puso at nanginig sa takot ang aming mga kamay. May kakaibang nangyari sa bahay na iyon. Bella, kailangan bang sabihin natin ito sa iba? Tanong ko. Huwag na, baka hindi tayo paniwalaan, sagot niya. Mas mabuti pang tayo na lang ang nakakaalam. Masayang inaya ni Carla sina Owel at Bella na maglaro sa sala. Abala ang mga matatanda sa paghahanda ng hapunan at hindi nila napansin ang kaba ng mga bata. Habang naglalaro, napansin ni Bella ang mga mansanas na kumakalat mula sa bag ni Carla. Saan mo nakuha yan? Tanong ni Bella, nanginginig ang boses. Sa taniman, sagot ni Carla na parang walang kamalay-malay sa takot na nararamdaman nila. Sasama ba kayo sa itaas? Tanong niya na parang inuulit ang paanyaya ng isang figura mula sa abandonadong bahay. Nagkatinginan kami ni Bella, hindi makapaniwala sa aming narinig. Hindi, sabay naming sagot. Tumawa lang si Carla at nagpatuloy sa paglalaro. Subalit kami ni Bella ay hindi na mapakali. May kutob kaming may kakaibang nangyayari. Tumanggi kami ni Bella na muling lumapit sa lumang bahay. Pinili naming manatili sa sala na puno ng mga matatanda. Huwag na nating pag-usapan pa, sabi ko kay Bella. Tumango siya at nagkasundo kaming hindi na muling babalikan ang lumang bahay na yon. Sa gitna ng ingay ng mga matatanda, nagpasya kaming itago na lang ang nangyari. Ngunit sa aming mga puso, batid naming hindi namin malilimutan ang gabing iyon sa Baguio. Sa bawat ihip ng hangin at kaluskos ng mga dahon, pakiramdam namin ay may nagmamasid. Hindi pa tapos ang kwento, ngunit sa ngayon, ang mahalaga ay ang kaligtasan ng sala. Ang kwento natin ngayon ay nagtuturo na ang kuryosidad ay minsan nagdadala ng takot at panganib. Salamat sa pakikinig mga kaibigan. Huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe para sa mas marami pang nakakakilabot na kwento. Excited na akong makita kayo sa susunod na upload. Hanggang sa muli, mag-ingat sa mga anino sa dilim.